May mga gabi na kahit anong pilit kong ipikit ang aking mga mata, isang imahe lang ang paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Isang imahe na sumunog sa aking alaala, isang kahihiyan, isang hiya na halos ikamatay ng aking pagkatao. Hindi ito nangyari sa loob ng aming tahanan. Sana nga lang doon na lang. Dahil ang kahihiyang ito ay nasaksihan ng daan-daang estranghero sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa gitna ng isa sa pinakaabalang kalsada sa Maynila, ang imaheng iyon ay ang mukha ng sarili kong anak. Ang bugtong kong anak na si Isabela, nakita ko siya na namamalimos sa kanto ng EDSA. Isipin ninyo, ang anak na pinalaki ko sa karangyaan, na binigyan ko ng lahat, nakatayo sa gitna ng alikabok at usok, karga-karga ang kanyang munting sanggol, ang aking apo. Ang kanyang mga damit ay punit-punit, ang kanyang muka marumi, ang kanyang mga mata walang buhay. Iniaabot niya ang kanyang kamay sa bawat sasakyang humihinto, humihingi ng limos, 5 piso, 10 piso. Sa sandaling iyon, ang tibok ng puso ko, huminto. Ang matandang may sakit sa puso na pinag-iingat ng doktor ay gusto na lang bumagsak sa kinatatayuan niya. Dahil ang babaeng iyon na mukhang pulubi ay dugo ko, kadugo ko, ang kahihiyan. Parang tinik na bumaon ng malalim sa aking lalamunan. Ang aking dangal bilang isang ama, niyurakan sa harap ng buong mundo. At ang may kagagawan ng lahat ng ito? Ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko sa kanya. Ang kanyang asawa. Paano nangyari ito? Ako, si Antonio, ay hindi isang pabayang ama. Mula pagkabata ni Isabela, siniguro kong hindi siya magkukulang sa kahit ano. Pinag-aral ko siya sa pinakamahusay na paaralan. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Isang magandang buhay, isang kinabukasan na pinaghirapan ko ng husto para sa kanya. Nang ikasal siya, ako mismo ang bumili ng bahay nila. Isang magandang bahay na nagkakahalaga ng 35 milyong piso. Ibinili ko sila ng bagong Fortuner. Binigyan ko pa sila ng 20 milyong piso sa bangko para may panimula sila. Ang lahat ng ipon ko sa buong buhay ko, ibinigay ko. Dahil para saan pa ba ang lahat ng sakripisyo ng isang ama, kundi para sa kaligayahan ng kanyang anak. Ganyan ko kamahal si Isabela. At ang asawa niya, si Marco, tinanggap ko siya sa aming pamilya na parang tunay na anak. Oo, mayroon akong mga pagdududa sa simula. May kakaiba sa mga tingin niya sa paraan ng kanyang pagtatanong tungkol sa pera. Ngunit sabi ng anak ko, "Dad, paranoid ka lang." At dahil mahal ko ang anak ko, pinili kong maniwala sa kanya. Pinagkatiwalaan ko ang kanyang desisyon. Isang malaking pagkakamali, ang lalaking iyon, na pinakain ko sa aking hapag, na tinuring kong pamilya ay isang ahas, isang demonyo na nag-aanyong tao. Dahil habang ako ay nagtatrabaho para ibigay sa kanila ang lahat, siya pala ay may ibang plano, isang masama at karumal-dumal na plano. Hindi niya lang ninakaw ang pera, hindi niya lang kinuha ang bahay at sasakyan. Ang ginawa niya ay mas masahol pa. Kinuha niya ang aking anak, ang aking apo, at itinapon sila sa kalsada na parang basura. Pinilit niyang magmakaawa ang sarili niyang asawa para sa ilang pirasong barya. Pinanood niya silang magdusa sa ilalim ng init ng araw. Araw-araw. Bakit? Iyan ang tanong na bumabagabag sa akin. Bakit niya gagawin ang ganoong kalupitan? At doon ko nalaman ang mas malalim na katotohanan. Ang plano niya ay hindi lang para makuha ang yaman. Ang plano niya ay para mawala si Isabela, para mamatay siya sa hirap, sa sakit o sa isang aksidente sa kalsada. At kapag nangyari iyon, makukuha niya ang 25 milyong pisong life insurance na kinuha niya para sa aking anak, na siya lang ang makikinabang. Akala niya, nagtagumpay na siya. Akala niya, wala ng pag-asa. Nakita niya ako bilang isang matandang mahina, may sakit sa puso, at madaling takutin. Isang lolo na iiyak na lang sa isang tabi. Ngunit hindi nila alam. Mayroon akong isang bagay na hindi nila kayang nakawin. Ang lihim na yaman na itinago ko sa aking puso. At hindi ito pera. Hindi ito ari-arian. Ito ang pagmamahal ng isang ama.
At ang pagmamahal na iyon, ang aking naging patalim. Ang aking naging trump card mula sa pagiging isang kawawang biktima. Ang matandang ito ay naging isang mangangaso. Umalis ako sa aking pagiging tahimik. Itinapon ko ang payo ng doktor na umiwas sa stress dahil may mas mahalaga pa sa sarili kong buhay. Ito ay ang buhay ng aking anak at apo at ang pagpapanumbalik ng aming dangal. Hindi ito kwento tungkol sa paghihiganti. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay kwento tungkol sa hustisya. Isang aral, isang leksyon na ipapatikim ko sa kanila. Isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan hanggang sa kanilang mga apo. Hindi ako mananahimik. Hindi ako titigil hanggat hindi sila nagbabayad sa lahat ng kanilang ginawa. Samahan ninyo ako sa kwentong ito. Isang tunay na kwento na magpapatunay na walang makakatalo sa pagmamahal ng isang pamilya. At kung kayo ay nakaranas na ng katulad na pagtataksil o kung naramdaman ninyong parang dayuhan kayo sa sarili ninyong tahanan, i-like at i-share ninyo ang video na ito. At bago tayo magsimula, gusto kong malaman, saan kayo nanonood? I-comment ninyo sa ibaba. Kwentuhan ninyo ako. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Ang katahimikan sa loob ng aking sasakyan ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng trapiko sa EDSA. Katabi ko ang aking anak, si Isabela. Ngunit ang babaeng ito ay anino na lamang ng anak na pinalaki ko. Ang bawat paghinga niya ay mababaw, puno ng takot. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat tahimik na paghigbi. Yakap-yakap niya ang aking apo, si Sofia, na tila ba iyon na lamang ang natitirang yaman niya sa buong mundo. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Ang tanging alam ko lang ay kailangan naming lumayo mula sa kantong iyon na naging simbolo ng aming kahihiyan. Ang bawat metro na aming nilalakbay ay parang isang hakbang palayo sa bangungot, ngunit alam kong dala-dala pa rin namin ito sa aming mga puso. Ang isip ko ay naglalaro ng paulit-ulit na mga tanong. Paano? Bakit? Sino? Ngunit ang pinakamasakit na tanong sa lahat ay kung saan ako nagkamali bilang isang ama. Ibinigay ko ang lahat, pero bakit humantong sa ganito ang aking bugtong na anak? Ang mga salita ng doktor ay bumabalik sa akin. Antonio, iwasan mo ang stress. Delikado para sa puso mo. Ngunit paano ko iiwasan ang stress kung ang sarili kong anak ay nasa ganitong kalagayan? Ang bawat tibok ng aking puso ay parang martilyong pumupukpok sa aking dibdib, isang paalala ng aking karamdaman at ng aking walang hanggang pag-aalala. Sa wakas, pagkatapos ng ilang minutong parang walang katapusan, tinipon ko ang lahat ng aking lakas. Kailangan kong malaman, kailangan kong marinig ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking boses, sinisikap na alisin ang galit at pagkalito na nag-uumapaw sa akin. Isabela, mahina akong tawag. Anak, hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Sa mga gusaling parang mga multo sa ilalim ng papalubog na araw. Ang bahay na binili ko para sa inyo. Pagpapatuloy ko. Ang bawat salita ay parang bubog na lumalabas sa aking bibig. Ang Fortuner. Saan na ang mga iyon, anak? Iyon ang tanong na nagpabagsak sa pader na kanyang itinayo. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang sakit na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Ang kanyang pag-iyak na kanina'y tahimik ay naging isang hagulgol na puno ng pighati. Wala na po, Dad, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Wala na, lahat. Ang isang salitang iyon ay tumusok sa aking puso. Anong ibig mong sabihin na wala na? Tanong ko. Kahit na sa loob-loob ko ay natatakot akong malaman ang sagot. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang sarili. Ang bahay, ang sasakyan, pati na ang 20 milyong piso na ipon na ibinigay ninyo sa akin, lahat kinuha nila. Sino? Mariin kong tanong. Ang aking mga kamay ay humigpit sa manibela. Sabihin mo sa akin, sino ang gumawa nito sa iyo? Nag-aalangan siyang sumagot. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tila ba may nakikinig sa aming pag-uusap kahit kami lang ang naroroon. Si Marco, Dad, halos pabulong niyang sabi. Ang pangalan ng lalaking iyon,
Ang pangalan ng aking manugang, ang lalaking pinagkatiwalaan ko sa aking anak, at ang nanay niya, si Teresita, pati ang kapatid niyang si Carlos. Parang may bumuhos na malamig na tubig sa aking buong katawan. Hindi ito isang simpleng away mag-asawa. Ito ay isang plano, isang binalak na krimen ng buong pamilya. Ang pamilyang tinanggap ko sa aking buhay. Ikuwento mo sa akin ang lahat, Isabela, sabi ko. Ang aking boses ay matigas na ngayon, hindi dahil sa galit sa kanya, kundi dahil sa nag-aalab na apoy ng galit para sa mga taong gumawa nito, mula sa simula. At sa gitna ng papalubog na araw at ng unti-unting pag-ilaw ng mga poste sa kahabaan ng Quezon Avenue, ikinuwento niya ang isang bangungot, isang kuwento ng pagtataksil na napakasama, na hindi ko kailanman inakala na mangyayari sa aming pamilya. Ikinuwento niya kung paano ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang anak, ay dahan-dahang kinuha ang lahat mula sa kanya, hanggang sa wala nang natira kundi ang damit sa kanyang katawan at ang sanggol sa kanyang mga bisig. Habang siya ay nagsasalita, ang aking kalungkutan ay dahan-dahang napalitan ng isang determinasyon. Isang pangako sa aking sarili. Hindi ito matatapos ng ganito. Mananagot sila. Lahat sila. Paano, anak? Iyon ang tanong na paulit-ulit kong sinasabi habang nakikinig sa kanyang kwento. Paano nila nakuha ang lahat ng ganoon kadali? Nagpatuloy si Isabela sa kanyang pagsasalaysay. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw, na para bang binabalikan niya ang bawat masakit na detalye sa kanyang isipan. Ang lahat pala ay nagsimula sa isang kilos ng kabaitan. Isang kilos na sa simula ay nagpaluha sa kanya sa tuwa, ngunit sa huli ay naging simula ng kanyang pagbagsak. 3 araw pagkatapos kong isilang si Sofia, Dad, pagsisimula niya, umuwi si Marco na may dalang isang maliit na kahon. Regalo daw niya para sa akin. Naalala niya ang ngiti sa mga labi ni Marco, ang kislap sa mga mata nito. Isang silver na bracelet. Nakaukit doon ang mga salitang nanay ni Sofia. Umiyak ako noon, Dad. Akala ko siya na ang pinakamabait at pinakamaalalahaning asawa sa buong mundo. Napapikit ako. Alam ko kung gaano karupok ang puso ng aking anak. Isang maliit na regalo, isang matamis na salita, at makukuha mo ang buo niyang tiwala. Iyon ang kanyang kahinaan, at iyon ang ginamit ni Marco laban sa kanya. Habang masaya ako sa regalo niya, pagpapatuloy ni Isabela, may inilabas siyang mga papeles. Sabi niya, kumukuha daw siya ng insurance policy para kay Sofia, para daw protektado ang kinabukasan ng anak namin. Kailangan lang daw ng pirma ko. Sa sandaling iyon, ang isip ko ay bumalik sa araw ng kanilang kasal. Ang huling habilin ko kay Isabela bago ko siya ihatid sa altar. Anak, mag-ingat ka sa pagpirma ng kahit anong papeles. Isang paalala na tila naglaho na sa hangin. Dad, pagod na pagod ako noon, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ilang araw na akong puyat. Si Sofia, iyak ng iyak tuwing gabi. Ang katawan ko, masakit pa rin mula sa panganganak. Ang isip ko, gulong-gulo. Nakita ko lang ang salitang insurance at ang pangalan ni Sofia. Hindi ko na binasa ang iba. At pumirma ka, sabi ko, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang masakit na pagtanggap sa katotohanan. Tumango siya. Ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Pumirma ako. Dad, nang hindi alam na ang pinirmahan ko pala ay hindi insurance. Hoping self. Ano ang pinirmahan mo, anak? Tanong ko. Kinakabahan sa kanyang isasagot. Huminga siya ng malalim bago sabihin ang mga salitang nagpaguho sa aming mundo. Isang power of attorney. Power of attorney. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Isang dokumento na nagbigay kay Marco ng ganap na kapangyarihan. Ang kapangyarihang kontrolin ang lahat ng pag-aari ni Isabela, ang bahay, ang sasakyan, ang 20 milyong piso sa bangko. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng ipinundar ko para sa kanya, ay ibinigay niya sa isang pirasong papel na nilinlang sa kanya. Ibinigay niya ang susi ng kanyang buhay sa isang demonyo. Pagkatapos ng araw na iyon, ang lahat ay nagbago. Ang Marco na dati maasikaso at mapagmahal ay biglang naglaho. Ang pamilya niya na dati mabait sa kanya ay nagpakita ng tunay nilang kulay,
Ang bahay na dapat sana'y kanyang tahanan ay naging kanyang kulungan. Sinimulan nila akong tratuhin na parang hindi tao. Dad, pagpapatuloy ni Isabela. Kinabukasan, pagkatapos kong pumirma, sinabi ni Marco na kailangan daw naming magtipid, na kailangan daw naming mag-ambag sa gastusin ng pamilya. Pero paano? Kakapanganak mo lang, sabi ko, hindi makapaniwala. Iyon din ang sinabi ko. Pero sabi niya, may madali daw na paraan para kumita. Dito na nagsimulang manginig ang boses ni Isabela na para bang binabalikan niya ang pinakamasamang bahagi ng kanyang bangungot. Kada umaga, sa loob ng 2 linggo, gigisingin ako ni Teresita o ni Carlos. Kukunin nila si Sofia at dadalhin nila ako sa iba't ibang kanto, sa Cubao, sa Quiapo, sa EDSA. Ang bawat lugar na binanggit niya ay parang sundang na tumatarok sa aking dibdib. Iiwan nila ako doon, Dad, mula umaga hanggang hapon. Ang utos nila sa akin, kailangan kong makalikom ng 1,000 piso. Kung hindi ko raw makukuha ang halagang iyon, hindi ako pakakainin sa buong araw. Ang kanyang mga salita ay puno ng sakit. Ginawa nila akong pulubi, Dad, ang sarili nilang pamilya. Pinilit nila akong magmakaawa sa mga taong hindi ko kilala. At nanonood lang sila? Tanong ko. Ang aking kamao ay nakakuyom na sa galit. Oo, si Teresita. Ipaparada niya ang sasakyan sa di kalayuan. Binabantayan niya ako. Sinisigurado niyang hindi ako tatakas. Sinisigurado niyang nagmamakaawa ako. At sa gabi, pag-uwi namin, kukunin nila ang lahat ng perang nakuha ko. Pagkatapos, ikukulong nila ako sa isang maliit na kwarto sa likod bahay. Kinuha nila ang cellphone ko, Dad. Pinutol nila ang koneksyon ko sa mundo. Ang tanging sinasabi nila sa akin, subukan mong tumawag sa tatay mo at hindi mo na makikita pa ang anak mo kailanman. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Itinabi ko ang sasakyan sa gilid ng daan. Ang aking paghinga ay mabigat. Ang aking paningin ay nanlalabo. Ang sakit sa aking dibdib ay hindi na lang dahil sa aking karamdaman. Ito ay sakit ng isang amang nakarinig ng pinakamasaklap na kwento ng pagdurusa ng kanyang anak. Bakit hindi ka tumakas, anak? Halos pabulong kong tanong. Bakit hindi ka humanap ng paraan? Umiling siya. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Sinabi nila sa akin, Dad, na kapag nagpakita ako sa iyo, sa itsura kong ito, aatakihin ka sa puso, na mamamatay ka sa sobrang gulat at pag-aalala. Ginamit nila ang pagmamahal ko sa iyo para ikulong ako. Ngunit hindi lang iyon. Mayroon pang isang dahilan. Isang dahilan na mas masakit para sa kanya na aminin. Ang totoo, Dad, sabi niya, hindi makatingin sa akin. Nahihiya ako. Nahihiya ako sa iyo dahil binalaan mo ako. Sinabi mo sa akin noon na hindi mo gusto si Marco, pero hindi ako nakinig. Pinagtanggol ko siya. Sinabihan pa kitang paranoid. Sinaktan kita, Dad. At ang kahihiyan, ang hiya na bumalik sa iyo na isang talunan, iyon ang pumipigil sa akin. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng galit ko para sa kanya. Ang natira na lang ay awa at pagmamahal. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig ito at nanginginig. Anak, sabi ko, tinitingnan siya ng diretso sa mata. Ang magmahal ay hindi isang pagkakamali. Ang magtiwala ay hindi isang kasalanan. Ang kasalanan ay ang ginawa nila sa iyo. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Wala akong pakialam sa bahay. Wala akong pakialam sa sasakyan o sa pera. Buhay ka, Isabela. Buhay si Sofia. Iyon lang ang mahalaga. At ipinapangako ko sa iyo, sabi ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Aayusin ko ito. Babawiin natin ang lahat. Pinaandar ko muli ang sasakyan. Ngayon, mayroon na kaming pupuntahan. Isang lugar kung saan maaari silang maging ligtas, kahit pansamantala lang. Ang isip ko ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa aking sasakyan. Kailangan ko ng isang lugar na ligtas. Isang lugar na malayo sa mga mata ni na Marco. Isang lugar kung saan hindi kami basta-basta matatagpuan. At isang pangalan ang pumasok sa aking isip, Mang Ben. Isang matalik na kaibigan mula pa noong kabataan ko. May-ari siya ng isang maliit ngunit malinis na motel sa kahabaan ng highway sa Bulacan, malayo sa gulo ng Maynila. Kilala ko si Mang Ben. Siya ay isang taong mapagkakatiwalaan at marunong magtago ng sikreto. Agad kong tinawagan siya. Hindi ko na kailangan pang magpaliwanag ng mahaba.
Ben, sabi ko sa telepono, kailangan ko ng tulong mo. May emergency sa pamilya. Kailangan ko ng isang kwarto. Isang kwartong hindi nakalista. Walang magtatanong. Walang makakaalam. Narinig ko ang pag-aalala sa boses ng aking kaibigan, ngunit hindi siya nagtanong ng mga detalye. Sige, Antonio, magpunta ka rito. May inihanda akong isang kwarto sa likod. Walang makakakita sa inyo. Pagkatapos ng halos isang oras na biyahe, narating namin ang lugar ni Mang Ben. Gaya ng ipinangako niya, ang lahat ay tahimik. Itinuro niya sa amin ang isang kwarto sa pinakadulo ng hilera, malayo sa reception. Isang sulyap lang sa itsura ni Isabela at sa umiiyak na si Sofia ay sapat na para sa kanya. Hindi siya nagtanong. Kinuha niya lang ang susi mula sa kanyang bulsa at iniabot sa akin. Tubig, tuwalya, pagkain, ipapadala ko na lang. Kung may kailangan kayo, tawagan mo lang ako pare, sabi niya bago kami iwanan. Pagpasok namin sa kwarto, agad na naramdaman ni Isabela ang kaligtasan. Dahan-dahan niyang ibinaba si Sofia sa malambot na kama. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakita kong bahagyang ngumiti ang aking anak habang pinagmamasdan ang kanyang sanggol na tila nakahinga na rin ng maluwag sa malamig na hangin mula sa aircon. Ang pamumula sa mga pisngi ni Sofia ay unti-unting nawawala. Ang kanyang paghinga ay naging kalmado at malalim. Si Isabela ay umupo sa gilid ng kama, ang kanyang katawan ay tila bumigay na sa sobrang pagod. Ang lakas na ginamit niya para mabuhay sa kalsada ay biglang nawala, napalitan ng isang matinding kapaguran. Pinanood ko siya. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay wala na, napalitan ng isang blankong tingin. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus, na para bang pasan-pasan niya ang bigat ng buong mundo. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko lang siyang damhin ang katahimikan, ang seguridad ng 4 na sulok ng kwartong iyon. Ito ang unang gabi sa loob ng maraming linggo na hindi siya ikukulong. Ito ang unang gabi na hindi siya matutulog sa takot. Habang sila ni Sofia ay mahimbing na natutulog, ako naman ay gising na gising, hindi ako mapakali. Umupo ako sa isang upuan malapit sa bintana, bahagyang hinawi ang kurtina at pinagmasdan ang madilim na parking lot. Ang bawat sasakyang dumadaan sa highway, ang bawat aninong gumagalaw sa dilim, ay nagpapatindig ng aking mga balahibo. Ang takot na baka nasundan kami, na baka anumang oras ay may kumatok sa aming pinto, ay hindi mawala sa aking isipan. Ang payo ng doktor ay tila isang malayong bulong na lamang. Ang aking puso ay walang tigil sa pagkabog, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa instinct ng isang amang gustong protektahan ang kanyang pamilya. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Nagmaneho ako papunta sa pinakamalapit na bayan at humanap ng isang bukas na supermarket. Bumili ako ng lahat ng kanilang kakailanganin. Gatas na formula at mga bote para kay Sofia, mga diaper. Malilinis na damit para sa kanilang dalawa, mula sa damit panloob hanggang sa mga simpleng t-shirt at duster, sabon, shampoo, suklay, toothbrush, mga simpleng bagay na nagpapaalala sa akin kung gaano sila pinagkaitan. Habang namimili ako, para akong isang bagong ama na naghahanda para sa pagdating ng kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang aking inihahanda ay hindi isang bagong buhay, kundi isang bagong simula mula sa isang nawasak na buhay. Pagbalik ko sa motel, gising na si Isabela. Dala-dala ang isang bote ng mainit na tubig mula kay Mang Ben, pinapadede niya si Sofia. Ang itsura niya ay bahagyang nagbago. Ang dumi sa kanyang mukha ay medyo nabawasan. Ngunit ang pagod sa kanyang mga mata ay naroon pa rin. Nang makita niya ang mga pinamili ko, lalo na ang mga damit para sa kanya at kay Sofia, walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata nangusap ito, puno ng pasasalamat. Isang tahimik na pasasalamat na mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Salamat po, Dad, sa wakas ay sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Tumango lang ako. Sa mga pagkakataong tulad nito, hindi kailangan ng mga salita. Ang sumunod na araw ay ginugol namin sa loob lamang ng kwarto. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakapaligo si Isabela ng matagal at maayos. Habang nasa banyo siya, ako ang nag-alaga kay Sofia. Pinanood ko ang aking apo na matulog ng mahimbing. Ang kanyang maliit na dibdib ay marahang tumataas at bumababa. Ang kanyang mukha ay payapa,
walang bahid ng hirap na pinagdaanan nila. Sa mga sandaling iyon, habang pinagmamasdan ko ang inosenteng mukha ni Sofia, mas lalong tumibay ang aking determinasyon. Hindi ko hahayaang lumaki ang batang ito sa takot. Hindi ko hahayaang maranasan niya ang kasamaang ginawa ng sarili niyang ama. Alam kong hindi kami maaaring magtago dito magpakailanman. Ang ginagawa namin ay pagtakas lamang, hindi solusyon. Si Marco ay may pera, may koneksyon, at higit sa lahat, walang konsensya. Ang mga taong tulad niya ay hindi basta-basta sumusuko. Kapag hindi nila nakuha ang gusto nila sa isang paraan, gagawa sila ng mas masamang paraan. Hindi sapat na itago ko lang si Isabela at umasa na titigilan na niya sila. Kailangan kong lumaban. At para lumaban, kailangan ko ng tulong. Tulong mula sa mga taong sanay sa ganitong klase ng laban. Isang abogado. Marahil isang pribadong investigador. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang ilipat sina Isabela sa isang lugar na mas permanente at mas ligtas. Dahil ang pakiramdam ko ay hindi magtatagal at mahahanap din nila kami rito. Ang ikatlong araw namin sa motel ay nagsimula tulad ng mga naunang araw, tahimik, payapa. Halos nakalimutan ko na ang panganib na nag-aabang sa amin. Kagagaling ko lang sa labas para bumili ng almusal, mainit na pandesal at kape nang mangyari ito. Isang katok sa pinto. Hindi ito isang ordinaryong katok. Tatlong malalakas at tiyak na katok, isang saglit na paghinto, at tatlong katok ulit. Napahinto si Isabela sa pagpapakain kay Sofia. Agad siyang napatingin sa pinto at mula roon sa akin. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala, napalitan ng putla ng purong takot. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagbabalik ng lahat ng pinagdaanan niya. Dad, halos pabulong niyang sabi. Itinaas ko ang aking kamay, isang senyas na manahimik siya. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Ang bawat hakbang ay maingat na parabang naglalakad ako sa ibabaw ng mga basag na bote. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Sumilip ako sa maliit na butas ng pinto, ang tinatawag na peephole. May isang lalaking nakatayo sa labas. Hindi si Marco, hindi si Carlos, isang estranghero. Matangkad, nakasuot ng plansadong polo shirt at may itsurang propesyonal. Ngunit mayroong lamig sa kanyang mga mata na nagbigay sa akin ng kaba. Muling kumatok ang lalaki, mas malakas ngayon. At pagkatapos ay nagsalita siya. Ang kanyang boses ay kalmado at palakaibigan. Ngunit isang uri ng pagkakaibigan na peke na mas lalong nagpatindig ng aking mga balahibo. Magandang umaga po. Hahanapin ko lang po sana si Mr. Antonio Graham, sabi ng lalaki. Ginamit niya ang aking buong pangalan. Alam nilang narito ako. Hindi ako sumagot, hindi ako gumalaw. Nagdasal ako na sana'y isipin niyang wala ng tao sa loob at umalis na lang. Mr. Graham, pagpapatuloy niya, ang pangalan ko po ay Brett. Nandito po ako bilang kinatawan ni Mr. Marco Reyes. Nagkaroon lang po ng kaunting hindi pagkakaunawaan sa pamilya at gusto po sana naming makipag-usap ng maayos, hindi pagkakaunawaan. Ang mga salitang iyon ay parang isang insulto. Pinilit kong maging kalmado ang aking boses, kahit na ang galit sa loob ko ay kumukulo na. Wala tayong dapat pag-usapan. Mariin kong sagot mula sa likod ng pinto. Narinig ko siyang bahagyang tumawa. Sir, naiintindihan ko po na mataas ang emosyon ngayon, pero si Isabela po ay asawa ni Marco. Si Sofia po ay anak niya. Kung maaari lang po sana tayong mag-usap. Ayaw siyang makita ni Isabela, putol ko sa kanya. Isang sandaling katahimikan. Nang muling magsalita si Brett, ang palakaibigang tono ay nawala na, napalitan ng isang manipis at mapanganib na lamig. Mr. Graham, si Marco po ay may legal na karapatan bilang ama ni Sofia. Kung itinatago ninyo si Isabela at pinipigilan siyang umuwi, iyan po ay maaaring ituring na interference with custody rights sa ilalim ng batas. Kidnapping po iyon, sir. Custody rights. Karapatan sa anak. Anong karapatan ang pinagsasabi niya? Ang karapatang gawing pulubi ang sarili niyang anak, si Marco ang nagpalayas sa kanila. Hindi ko na napigilang isigaw. Hindi po iyan ang kuwento ni Marco, sir. Sagot niya. Ang banta sa kanyang boses ay hindi na nakatago. Ang sabi niya, si Isabela daw po ang kusang umalis.
Inabandona daw po ang kanilang pagsasama at labis po siyang nag-aalala para sa kapakanan ni Sofia, lalo na't natagpuan daw po si Isabela na namamalimos sa kalsada. Ginamit nila ang ginawa nila laban sa amin. Napakatalino, napakasama. Ito ang mangyayari, sabi ko. Ang aking boses ay mahinahon na ngayon, ngunit puno ng bakal. Aalis ka. Sasabihin mo kay Marco na ligtas si Isabela at si Sofia. At sasabihin mo sa kanya na sa susunod na lumapit siya o sino man sa mga tauhan niya sa kanila, magsisisi siya. Muling tumawa si Brett. Isang pangit na tawa. Sir, isa po kayong matandang lalaki na may sakit sa puso. Si Marco, mayaman siya. May mga abogado. May mga koneksyon. Kaya niyang gawing napakahirap ng buhay para sa inyo. Umalis ka na sa lugar na ito, sabi ko. Hindi po ito sa inyo. Isa po itong motel. Isang huling sandali ng katahimikan. Mahahanap din po namin sila ulit, Mr. Graham. At sa susunod, baka hindi na kami kasing galang na tulad nito. Narinig ko ang kanyang mga yabag na papalayo. Ilang sandali pa, isang sasakyan ang umandar at nawala sa di kalayuan. Paglingon ko, nakatayo sa likuran ko si Isabela, yakap-yakap si Sofia, nanginginig siya mula ulo hanggang paa. Ang panandaliang kapayapaan na kanyang naramdaman ay biglang naglaho, na parang isang panaginip. Alam na nila kung nasaan tayo, pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi na magtatagal. Mabilis kong sagot. Kinuha ko ang aking telepono at agad na tinawagan si Mang Ben. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Ben, kailangan na naming umalis. Ngayon na. Gaya ng dati, hindi nagtanong si Mang Ben. Sa loob ng 15 minuto, mayroon na siyang inihandang daan para sa amin sa likod, isang exit na walang makakakita. Nangako siyang sasabihin niya sa sinumang magtatanong na ilang araw na kaming naka-check out. Habang isinasakay ko sina Isabela at Sofia sa sasakyan, ang isip ko ay tumatakbo na sa mga susunod na hakbang. Natuntun kami ni Marco. Sa pamamagitan man ng swerte, ng koneksyon o ng purong tiyaga, nahanap niya kami. At mahahanap niya kami ulit kung patuloy lang kaming tatakbo. Tapos na ang pagtakbo. Panahon na para huminto. At panahon na para lumaban. Ngunit alam kong hindi ko ito kaya mag-isa. Ang biyahe mula Bulacan pabalik sa gulo ng Metro Manila ay puno ng bigat at pag-aalala. Sa bawat sasakyang sumusunod sa amin sa NLEX, hindi ko maiwasang mapatingin sa salamin, nag-aabang sa anumang senyales na kami ay sinusundan. Ang banta ni Brett ay malinaw na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Mahahanap din po namin sila ulit. Alam kong hindi na kami maaaring magkamali. Isang maling hakbang lang at maaaring tuluyan nang mawala sa akin ang aking anak at apo. Ang pagtakbo ay hindi na isang opsyon. Ang kailangan namin ngayon ay isang balwarte. Isang pader na hindi nila kayang gibain. Mayroon akong isang dating kasamahan sa trabaho na nagmamay-ari ng ilang unit sa isang condominium sa Quezon City. Isang lugar na may mahigpit na seguridad, may mga guwardiya sa bawat sulok at kailangan ng keycard para makapasok sa gusali at magamit ang elevator. Agad ko siyang tinawagan. Ikinuwento ko ang isang bersyon ng katotohanan na hindi gaanong detalyado isang emergency sa pamilya, kailangan namin ng isang ligtas na lugar. Dahil sa aming matagal na pinagsamahan, hindi na siya nagtanong pa. May isang bakanteng unit ako doon, Antonio. Gamitin ninyo hanggat kailangan ninyo. Ipapadala ko ang susi sa lobby. Pagdating namin sa condominium, naramdaman ko ang bahagyang paggaan ng aking dibdib. Ipinakita ko kay Isabela kung paano gamitin ang mga susi, ang double lock, ang intercom. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya, "Anak, huwag kang magbubukas ng pinto sa kahit sinong hindi mo kilala. Kahit sabihin pa nilang delivery, maintenance, o kahit pulis, tawagan mo muna ako, palagi." Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ngunit tumango siya. Naiintindihan niya ang panganib. Matapos kong masiguro na ligtas sila sa loob ng unit na may sapat na pagkain at lahat ng kailangan, hinalikan ko sila sa noo. "Saan ka pupunta, Dad?" tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Kukuha ako ng mga kakampi, anak," sagot ko. "Panahon na para dalhin natin ang laban sa kanila." A5 before mine. Ang tanggapan ni Attorney Ricardo Santos ay matatagpuan sa isang mataas na gusali sa Ortigas,
isang lugar na napapalibutan ng bakal, salamin at kapangyarihan. 15 taon ko nang kilala si Ricky. Nagsilbi kami pareho sa board ng isang non-profit organization. Siya ay matalino, masusi at walang paligoy-ligoy. Ang uri ng abogado na gusto mong nasa panig mo at hinding-hindi mo gugustuhing maging kalaban. Pagpasok ko sa kanyang opisina, ang kanyang sekretarya ay agad akong pinapasok. Nakaupo si Ricky sa likod ng kanyang malaking mahogany desk, napapalibutan ng mga aklat ng batas. Pagkita niya sa aking mukha, agad niyang ibinaba ang kanyang salamin. Hindi na siya nagtanong kung kumusta ako. Ang tanging sinabi niya ay, "Antonio, anong problema? Sino ang kailangan kong ilibing?" At doon, ibinuhos ko ang lahat, ang bawat detalye. Mula sa araw na nakita ko si Isabela sa kanto hanggang sa kwento ng panloloko, ang sapilitang pamamalimos, ang mga banta, ang pagtakas, nakikinig lang si Ricky. Hindi ako pinutol kahit minsan. Ang tanging ginagawa niya ay ang magsulat sa kanyang dilaw na legal pad, ang kanyang panulat ay mabilis na gumagalaw. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan at huminga ng malalim. "Diyos ko, Antonio," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Ito ay kasamaan sa pinakapurong anyo nito." Tumingin siya sa akin ng diretsyo. "Kailangan mo ng higit pa sa isang abogado, Antonio. Kailangan mo ng isang investigador na kayang halungkatin ang bawat buto sa baul ng pamilyang iyan." Kinuha niya ang kanyang telepono. "Kenneth, pumunta ka rito sa opisina ko. Agad, mayroon tayong isang malaking kaso." Wala pang 20 minuto, isang lalaki ang pumasok sa opisina. Siya ay nasa mga 50 anyos, may buhok na medyo puti na sa kanyang mga sentido at may mga matang tila kayang basahin ang nasa isip mo. Siya si Kenneth Reyes, isang retiradong ahente ng NBI, na ngayon ay isa ng financial investigator. Ikinuwento ni Ricky sa kanya ang pinaikling bersyon ng aking salaysay. Habang nagsasalita si Ricky, si Kenneth naman ay tahimik na tumatango, ang kanyang mukha ay seryoso. 20 milyong piso, sabi ni Kenneth. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ang ganyang kalaking halaga ay hindi basta-basta naglalaho. Mag-iiwan iyan ng bakas. Bank transfers, wire records, mga pagbabago sa account, lahat iyan ay mahahanap kung alam mo lang kung saan titingin. Kinuha niya ang kanyang tablet. Kakailanganin ko ang lahat ng impormasyon sa bank account ni Isabela. Mga petsa kahit anong natatandaan niyang pinirmahan. Pumirma siya sa isang power of attorney, sabi ko. Ang pait ay bumabalik sa aking lalamunan. Akala niya ay insurance para sa kanyang anak. Iyan ay estafa through deceit, mabilis na sabi ni Ricky. Panloloko. Kung napatunayan nating may mali siya sa pagpapapirma sa kanya, iyan ay isang seryosong krimen. Titingnan ko rin ang papeles ng paglipat ng pagmamay-ari ng bahay at ng sasakyan, sabi ni Kenneth, nagtatype sa kanyang tablet. Kung peke ang pirma, iyan ay falsification of documents, isa pang krimen. Okay, heto ang plano, sabi ni Ricky. Tinatapik ang kanyang ballpen sa mesa. Unang hakbang, bukas na bukas din, magfa-file tayo ng petition para sa Temporary Restraining Order o TRO para hindi na makalapit si Marco at ang kanyang pamilya kay Isabela at sa bata. Pangalawa, habang ginagawa iyon ni Kenneth, bubuuin natin ang kasong sibil para sa fraud, coercion at embezzlement. At pangatlo, kapag kumpleto na ang ebidensya, idudulog natin ito sa piskal para sa mga kasong kriminal. Paano si Sofia? Tanong ko, ang aking pinakamalaking takot. Nagbabanta na si Marco tungkol sa custody. Ang mukha ni Ricky ay tumigas. Sa anong basehan? Dahil namamalimos si Isabela? Patutunayan natin sa korte na namalimos siya dahil pinilit siyang mamalimos ni Marco. Malaking pagkakaiba iyon. Ngunit kailangan natin ng mga testigo, kahit sino, na nakakita sa nangyayari. Bigla, may naalala ako. Ang kwento ni Isabela tungkol sa isang volunteer na laging kumakausap sa kanya sa kanto, sinusubukang tulungan siya. May isang volunteer, Lauren Reed yata ang pangalan. Sinusubukan niyang tulungan si Isabela noon pa. Ay. Isinulat ito ni Kenneth. Hahanapin ko siya. Gaano katagal ang laban na ito, Ricky? Tanong ko. Ang pagod at stress ay nagsisimula ng bumalik. Ilang araw, hindi linggo.
Antonio, sabi ni Ricky, alam na ni Marco na nasa iyo si Isabela. Gagalaw na iyon. Susubukan niyang pilitin si Isabela na bumalik o magfa-file siya ng kung ano sa korte para makuha ang bata. Kailangan nating maunahan siya. Tumango ako. Sa unang pagkakataon mula noong araw na iyon sa kanto, nakaramdam ako ng isang bagay na matagal nang nawala, pag-asa. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Habang tumatayo ako para umalis, biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi ko kilala. Ang anak mo, kalat na sa Facebook. Nagtatanong na ang mga tao. Bilisan mo ang kilos mo bago pa mas lumala ang sitwasyon. Ipinakita ko ang text kay Ricky. Ang kanyang panga ay tumigas. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Gagamitin nila ang isa pang armas, ang opinyon ng publiko. Tumingin siya kay Kenneth. Gaano ka kabilis makakakilos? Mabilis, sagot ni Kenneth. Pero naunahan na nila tayo sa pagbuo ng kwento. Umalis ako sa opisinang iyon na ang isip ay lumilipad. Ang laban ay hindi na lang sa korte. Ang laban ay nasa lahat ng dako. At sinisimulan na ni Marco ang pag-atake sa reputasyon ng aking anak. Sinisigurado na kahit manalo pa kami sa korte, talunan pa rin si Isabela sa mata ng lahat. Pagdating ko sa condominium, nadatnan kong payapa ang lahat. Si Isabela ay nagbabasa ng isang libro habang si Sofia ay mahimbing na natutulog sa kuna. Sa isang saglit, ang eksenang iyon ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Isang normal na eksena ng isang ina at ng kanyang anak. Ngunit alam kong ang kapayapaang ito ay isang ilusyon, isang manipis na baso na anumang oras ay maaaring mabasag. At ang basag na iyon ay dumating sa pamamagitan ng isang link na ipinadala sa aking telepono. Bandang 8:00 ng gabi nang matanggap ko ito, mula sa parehong hindi kilalang numero. Isang link lang sa Facebook, walang mensahe, walang paliwanag. Dahil sa kaba pinindot ko ito. Ang video ay shaky, kuha mula sa loob ng isang sasakyan. Agad kong nakilala ang lugar, ang kanto ng EDSA at Shaw Boulevard. At doon, sa gitna ng mga sasakyan, nakatayo si Isabela. Karga-karga niya si Sofia. Ang init ng araw ay kitang-kita sa bawat patak ng pawis sa kanyang noo. Ang mukha niya ay walang emosyon, blanko sa pagod at gutom. Umiiyak si Sofia, ngunit tila wala na siyang lakas para patahanin ito. Pagkatapos ay lumabas ang caption sa ilalim ng video. Binasa ko ito at ang bawat salita ay parang suntok sa aking sikmura. Ito ang asawa ko, si Isabela Reyes. Inabandona niya ang aming pamilya, kinuha ang aming anak at naglayas. Siya ay may problema sa pag-iisip, mentally unstable at ayaw magpagamot. Kung makikita ninyo siya, pakiusap, kontakin ninyo ako. Gusto ko lang na maging ligtas ang aking anak. Nakalagay sa ibaba, posted by Marco Reyes. 2 oras pa lang ang nakalipas mula nang i-post ito. Ngunit mayroon na itong mahigit 15,000 views. Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan ko. Mabilis kong ini-scroll pababa. At ang comment section, iyon ang impyerno. Isang komento, anong klaseng ina ang gumagamit ng sariling anak para mang-scam ng pera? Nakakaawa ang bata. Isa pa, hala, mukha siyang adik, i-report na yan sa DSWD, kunin na ang bata sa kanya. At isa pa, nakita ko yan kahapon sa Quiapo. Profesional na pulubi yan, huwag kayong magbibigay ng pera diyan. Ang aking mga mata ay nanlalabo na sa galit. At pagkatapos, sa pinakataas na naka-highlight pa ng algorithm ng Facebook, nakita ko ang isang komento na nagpatigil sa aking paghinga. Galing ito kay Teresita Reyes, ang aking balae, ang nanay ni Marco. Sinubukan namin ang lahat para tulungan siya, sabi sa komento. Ganyan na siya mula nang ipanganak si Sofia. Postpartum depression yata. Ibinigay namin ang lahat sa kanya, isang magandang buhay, pero palagi niya kaming tinutulak palayo. At ngayon, inilalagay niya sa panganib ang kawawang anghel na iyan. Ipinagdarasal ko na makuha niya ang tulong na kailangan niya. Ang komento ni Teresita ay mayroon ng mahigit 200 likes. Ang mga reply dito ay puno ng simpatya para kay Marco at Teresita at puno ng galit at pagkutya para sa aking anak. Nilikha nila ang isang perpektong kwento. Si Marco ang nag-aalalang asawa, si Teresita ang mapagmahal na biyenan, at si Isabela ang baliw at pabayang ina.
Isang kwentong napakadaling paniwalaan ng publiko. Isang kasinungalingan na kumakalat na parang apoy. Isang mahinang tunog mula sa aking likuran ang nagpabalik sa akin sa realidad. Nakita pala ni Isabela ang pagbabago sa aking mukha. Dahan-dahan niyang ibinaba ang libro at lumapit sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nagsisimula ng manginig. "Ano po iyan, Dad?" tanong niya. Ayaw kong ipakita sa kanya. Ayaw kong masaktan pa siya. Ngunit bago ko pa maitago ang telepono, nakuha na niya ito mula sa aking kamay. Tahimik niyang pinanood ang video. Ang kanyang mukha ay hindi gumagalaw. Pagkatapos, binasa niya ang caption. At pagkatapos, binasa niya ang mga komento, isa-isa. Nakita ko kung paano bumilis ang kanyang paghinga, kung paano nanlaki at nabasa ng luha ang kanyang mga mata. Sinasabi nilang masama akong ina, pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig, na ginagamit ko si Sofia para sa pera. Akala nila, ang kanyang boses ay tuluyang nabasag. Akala nila, isa akong halimaw. Nabitiwan niya ang telepono at napaupo sa sahig. Itinakip niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang malakas na hagulgol na gustong kumawala. Dinampot ko ang telepono at inilagay ito nang nakataob sa mesa. Lumuhod ako sa tabi niya at ipinatong ang aking kamay sa kanyang balikat. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang buong katawan. "Hindi nila alam ang katotohanan, anak," mahina kong sabi. "Hindi nila alam ang ginawa ni Marco sa iyo. Pero naniniwala sila sa kanya, Dad," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. 200 tao ang naniniwala sa nanay niya. Libo-libo ang kumukutya sa akin. Paano tayo lalaban kung ang buong mundo ay galit sa akin? Gusto kong ihagis ang telepono sa bintana. Gusto kong puntahan si Marco sa bahay niya at kaladkarin siya palabas sa kalsada. Ngunit hindi iyon ang solusyon. Kinuha kong muli ang aking telepono at tinawagan si Attorney Santos. Sumagot siya agad. "Nakita ko na, Antonio," sabi niya bago pa man ako makapagsalita. "Na-share na ito ng mahigit 400 beses. Kailangan nating sumagot, Ricky," giit ko. Ang aking boses ay puno ng galit. "Kailangan nating sabihin sa mga tao ang totoong nangyari." "Hindi," mariing sabi ni Attorney Santos. "Huwag na huwag, Antonio. Makinig ka sa akin. Kapag sumagot ka ngayon, magmumukha kang defensive. Magmumukha kang desperado." Iyan ang gusto ni Marco. Gusto niyang labanan mo siya sa publiko dahil alam niyang kontrolado niya ang kwento. Mayroon siyang simpatiya ng mga tao. Mayroon siyang nanay na sumusuporta sa kanya. Kaya, hahayaan na lang natin siyang magsinungaling? Hindi ko makapaniwalang tanong. "Hindi," sagot ng abogado. "Hahayaan natin siyang magsalita pa. Dahil ang bawat salitang pinopost niya, ang bawat komento ng nanay niya, lahat iyan ay ebidensya. Nagpapakita iyan ng koordinasyon. Isang binalak na pagsisira. Kapag humarap na tayo sa korte, gagamitin natin ang bawat salitang iyan laban sa kanya. Pero sa ngayon, mananahimik ka. Hayaan mong kumalat ang video. Hayaan mong isipin ni Marco na nananalo na siya. Mayroong karunungan sa sinabi ni Ricky. Isang masakit ngunit matalinong estratehiya. Hahayaan natin siyang maghukay ng sarili niyang libingan, pagpapatuloy ng abogado. At kapag dumating ang tamang panahon, tayo ang magbabaon sa kanya gamit ang katotohanan. Galit ako sa ideya, ngunit nagtiwala ako sa kanya. "Sige," sabi ko. Pagkatapos ng tawag, binuksan ko ang aking mga mensahe. Hinanap ko ang pangalan ni Nathan Cruz, isang journalist na nakatrabaho ko noon sa isang kuwento tungkol sa korupsyon sa gobyerno. Nag-type ako ng 5 salita. May malaki akong kuwento. At pinindot ang send. Tumigil na sa pag-iyak si Isabela. Nakatitig lang siya sa mesa. Ang kanyang mukha ay blanco. Akala ng lahat sinungaling ako. Mahina niyang sabi. "Hindi," sagot ko. "Akala lang nila alam nila ang kuwento, pero malalaman din nila ang totoo." Naupo ako sa tabi niya hanggang sa makatulog si Sofia. Pagkatapos, bumalik ako sa aking upuan malapit sa pinto at nanatili doon buong gabi. Ang aking telepono ay nasa aking kandungan at bawat oras nire-refresh ko ang post ni Marco. 10 p.m., 22,000 views. Hating gabi, 31,000 views. 3 a.m., 43,000 views. Kinaumagahan, ang video ay mayroon ng mahigit 50,000 views at alam kong ang susunod na galaw ni Marco ay hindi na magiging online.
personal na siyang susugod. 2 araw ang lumipas na walang nangyari. 2 araw ng nakakabinging katahimikan. Para kaming mga sundalong nag-aabang sa loob ng isang trinsera, alam na anumang oras ay maaaring magsimula ang pagsabog. Sa loob ng 2 araw na iyon, walang tigil sa pagtawag si Kenneth at si Attorney Santos. Binibigyan kami ng mga update. Nahanap na ni Kenneth si Lauren Reed, ang volunteer. Payag itong tumestigo. Mayroon pa siyang mga litratong kuha mula sa kanyang cellphone kung saan kitang-kita ang sasakyan ni Teresita na nakaparada malapit sa kanto, isang patunay na binabantayan nga nila si Isabela. Samantala, si Attorney Santos naman ay inihahanda na ang lahat ng papeles para sa TRO. Ngunit alam naming lahat na hindi sapat ang mga ito. Ang kaso ay magiging isang mahabang laban ng sabi niya. Sabi ko, ang kailangan namin ay isang bagay na hindi matatawaran. Isang bagay na solid, isang pag-amin. At doon pumasok ang ideya ni Attorney Santos. Isang ideya na mapanganib, ngunit kung magtatagumpay, ito ang magiging pako sa kanilang kabaong. Antonio, sabi niya sa telepono, kailangan mong kausapin sila. Ano? Halos mapasigaw kong sagot. Ricky, ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha ng mga taong iyon. Makinig ka, sabi niya. Akala nila, dehado ka na. Nakita nila ang video. Alam nilang ikaw ang dehado sa opinyon ng publiko. Akala nila, isa ka lang matandang takot at walang laban. Gagamitin natin iyan. Tatawagan mo si Teresita. Sasabihin mo, gusto mong makipag-usap. Gusto mong ayusin ang lahat para sa kapakanan ng iyong apo. At anong mangyayari doon? Magkikita kayo sa isang pampublikong lugar. Isang coffee shop. Mag-uusap kayo. At habang ginagawa ninyo iyon, ang lahat ay nakarecord. Isang patibong. Isang sugal. Ngunit ito na ang aming pinakamalakas na baraha. Sinunod ko ang plano. Tinawagan ko si Teresita. Sa simula, nagulat siya. Ngunit nang marinig niya ang pagod at pagsuko sa aking boses, agad siyang pumayag. Ang kanyang boses sa telepono ay puno ng huwad na pag-aalala. Oo, Antonio. Iyan ang tama. Para sa bata. Magkita tayo bukas sa Starbucks sa Makati. 11:00 ng umaga. IFT. Kinabukasan, dumating ako sa Starbucks ng 10:25. Gaya ng napag-usapan, nandoon na si Attorney Santos, nakaupo sa isang mesa malapit sa bintana, may laptop sa harapan, mukhang isang ordinaryong taong nagtatrabaho. Hindi niya ako tiningnan. Umorder ako ng kapeng barako at naupo sa isang mesa sa likod. Ang aking cellphone ay nasa bulsa ng aking polo, ang voice recorder ay naka-on na. Eksaktong 11:00, pumasok si Teresita. Nakasuot siya ng malaking sunglasses at puting blazer. Mukha siyang isang mayamang ginang na walang problema sa buhay. Sa likod niya ay si Marco, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, ang kanyang mukha ay mayabang. Umupo sila sa tapat ko nang hindi man lang nagtatanong. Mr. Graham, sabi ni Teresita, inaalis ang kanyang salamin. Natutuwa ako at pumayag kang makipagkita. Ginamit ko ang lahat ng aking kakayahan sa pag-arte. Ginawa kong pagod at talunan ang aking boses. Gusto ko lang maintindihan kung ano ang nangyari. Say Eva. Sumandal si Teresita. Ang kanyang boses ay puno ng peking simpatya. Matagal nang may pinagdadaanan si Isabela, Antonio. Hindi siya okay. Kailangan niya ng tulong ng propesyonal. Paano ang bahay na binili ko para sa kanya? Mahina kong tanong. Ang bahay na nagkakahalaga ng 35 milyong piso? Nasaan na iyon ngayon? Hindi nag-atubili si Teresita. Iyon ay pag-aari na ng pamilya ngayon. Si Isabela mismo ang pumirma sa mga papeles. Lahat ay naging legal. Enda, pag-aari ng pamilya. Isang malinaw na pag-amin. At ang Fortuner? Ang sasakyan? Si Marco ang sumagot. Ang kanyang boses ay kalmado. Pag-aari na rin ng pamilya. At ang pera mula sa mga account ni Isabela, ginamit iyon para sa mga investment ng negosyo ng pamilya. Lahat ay ginawa ng maayos. 20 milyon. Nawala na lang. Inabot ni Teresita ang aking kamay at marahan itong tinapik. Si Isabela ang gumawa ng kanyang mga desisyon, Antonio. Siya ang pumirma sa mga dokumento. At ngayon, ginagamit kanya para subukang bawiin ang mga bagay na kusa niyang ibinigay. Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay. Ano ang gusto ninyo sa akin?
Gusto naming ibalik mo si Sofia sa amin, sabi ni Teresita. Ang kanyang boses ay tumigas na. Kung saan siya nararapat, sa kanyang ama, at kailangan mo nang tumigil sa pakikialam. Sumandal si Marco, nakakrus ang mga braso. Isa ka ng matanda na may problema sa kalusugan. Hindi mo kailangan ng stress na ito. Ibalik mo na lang si Sofia. At kakalimutan na namin ang lahat ng ito. Isang banta. Muli, dahan-dahan akong tumayo na parang nananakit ang aking mga tuhod. Kailangan ko munang pag-isipan ito, mahina akong sabi. Ngumiti si Teresita. Isang ngiti ng tagumpay. Siyempre, pero huwag mo nang patagalin. Naglakad ako palabas. Pagkalipas ng 30 segundo, sumunod si Attorney Santos. Nakuha mo ba? Tanong ko sa parking lot, halos hindi makahinga. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Bawat salita. Ang pag-amin ni Teresita na ang bahay ay pag-aari na ng pamilya. Ang pag-amin ni Marco na ginamit niya ang 20 milyon. Lahat ng iyon. Nasa amin na. Biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Kenneth. Lauren Reed, handa ng tumestigo. May mga litrato siya ni Teresita na nagbabantay kay Isabela. At may isa pa akong nalaman tungkol kay Carlos. Tawagan mo ako. Tumingin ako kay Attorney Santos. Mayroon na tayong sapat na ebidensya. Iduay, sobra-sobra pa, sabi niya. Panahon na para ipatawag sila. Tumingin ako pabalik sa loob ng Starbucks. Sa bintana, nakita kong nagtatawanan sina Teresita at Marco. Wala silang kaalam-alam sa kung anong parating. Ang conference room sa opisina ni Attorney Santos ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon. Nakaupo kami sa isang mahabang mesa ako, si Attorney Santos at si Kenneth. Hinihintay namin siya. Eksaktong 2:00 ng hapon, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco Reyes. Nag-iisa. Nakasuot siya ng mamahaling suit at ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng kalmadong kumpiyansa. Tumingin siya sa aming tatlo, isa-isa, at pagkatapos ay ngumiti. Isang ngiting mapagmataas. Magandang hapon mga Ginoo, sabi niya, umuupo sa kabilang dulo ng mesa na para bang pag-aari niya ang lugar. Natutuwa ako at sa wakas ay makakapag-usap na tayo na parang mga sibilisadong tao. Hindi ngumiti si Attorney Santos. Binuksan niya ang kanyang laptop at itinutok ang screen nito kay Marco. Wala kami rito para makipag-usap, Mr. Reyes, sabi ni Attorney Santos. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Nandito kami para ipakita sa iyo kung anong mayroon kami. At pinindot niya ang play. Ang boses ni Teresita ay pumuno sa silid. Malakas at malinaw. Iyon ay pag-aari na ng pamilya ngayon. Lahat ay naging legal. Sumunod ang boses ni Marco. Ang pera, ginamit iyon para sa mga investment ng negosyo ng pamilya. Ang ngiti ni Marco ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mukha ay namutla. Ni-record ninyo kami. Oo, sabi ni Attorney Santos. At iyan ay simula pa lang. Tumayo si Kenneth at naglatag ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa sa harap ni Marco. Sunod-sunod, bank records. 20 milyong piso inilipat mula sa account ni Isabela 3 araw pagkatapos niyang pumirma sa isang dokumentong akala niya ay insurance. Isang bagsakan. Walang permiso, nawala na lang. Sumandal si Marco sa kanyang upuan, sinusubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa. Binigyan ako ni Isabela ng access sa kanyang mga account. Hindi, sabi ni Kenneth. Ang kanyang boses ay matigas. Pumirma siya sa isang power of attorney na itinago mo bilang insurance. At ang kapatid mo, si Carlos. Dito naglabas si Kenneth ng isa pang set ng dokumento ay pineke ang pirma ni Isabela ng 7 beses. Sa deed of sale ng bahay, sa papeles ng paglipat ng sasakyan, sa mga form sa bangko, sa mga credit application, iyan ay estafa. Iyan ay falsification of documents. Iyan ay identity theft. Ang mukha ni Marco ay kulay abo na ngayon. Bawat dokumentong inilalapag ni Kenneth ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Naglabas si Kenneth ng isa pang folder. Life Insurance Policy. 25 milyong piso. Kinuha 3 araw pagkatapos isilang si Sofia. Ang beneficiary, Marco Reyes. 100%. Okay, hindi na nagsalita si Marco. Ang GPS records ng cellphone ng nanay mo,
Pagpapatuloy ni Kenneth walang awa, ay nagpapakita na nasa kanto siya ng EDSA at Shaw Boulevard araw-araw sa loob ng 2 linggo, nanonood. Nagbabantay habang ang manugang niya ay nagmamakaawa para sa limos. At mayroon din kaming mga text message sa pagitan mo at ng isang lalaking nagngangalang Brett, sabi ni Kenneth. Binabayaran mo siya ng 20,000 piso kada linggo para siguraduhing mananatili si Isabela sa kalsada, para siguraduhing nakikita siya ng mga tao, para siguraduhing hindi siya pupunta sa isang shelter. Hindi mo lang siya ninanakawan, Marco. Hinihintay mo siyang mamatay. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga. Napatayo si Marco, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid. Ito, pinipilipit ninyo ang lahat. Ang insurance ay para sa seguridad ng pamilya. Kung ganoon, bakit ikaw lang ang beneficiary? Tanong ni Attorney Santos. Hindi si Sofia? Hindi si Isabela? Ikaw lang? Binuksan ni Marco ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Sa huling pagkakataon, nag-slide si Attorney Santos ng isang huling dokumento sa ibabaw ng mesa. Nag-file kami ng kaso kaninang umaga. Civil case para sa fraud, theft at conspiracy. At isusumite rin namin ang lahat ng ebidensyang ito sa opisina ng piskal para sa mga kasong kriminal. At ngayon din, nag-issue na ang korte ng freeze order sa lahat ng assets ninyo. Ang bahay, ang sasakyan, ang mga bank account, lahat. Biglang tumayo si Marco, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Teka, pwede nating pag-usapan ito. Pwede nating ayusin. Ibabalik ko ang pera. Mag-settle tayo. Huli na ang lahat para diyan, sabi ni Attorney Santos. Sa pagkakataong iyon, ako naman ang tumayo. Naglakad ako palapit sa kanya hanggang sa halos magkadikit na ang aming mga dibdib. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Sinubukan mong burahin ang anak ko, mahina kong sabi. Ang bawat salita ay puno ng galit na matagal kong kinimkim. Ninanakaw mo ang lahat ng ibinigay ko sa kanya. Pinilit mo siyang magmakaawa sa init ng araw. Karga-karga ang isang sanggol. Nagbayad ka ng mga tao para panoorin siyang magdusa. Kumuha ka ng life insurance para sa kanya na para bang isa siyang investment. Umatras si Marco. Tapos ka na, sabi ko. Tumingin si Marco sa paligid ng silid, sa mga mukha naming tatlo, na para bang naghahanap ng isang taong tutulong sa kanya. Ngunit wala siyang nakita kundi ang malamig na mukha ng hustisya. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang doorknob. Umalis siya nang walang sinasabing anumang salita. Isang talunang lalaki. Huminga ng malalim si Attorney Santos at lumingon sa akin. Hindi pa ito tapos, Antonio, ngunit ang pinakamahalagang laban ay naipanalo na natin. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa ibaba, sa kalsada, nakita kong naglalakad si Marco papunta sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga balikat ay bagsak. Ang kanyang kumpiyansa ay durog na durog. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo, nakahinga ako ng maluwag, 3 buwan. 3 buwan ang lumipas mula noong araw na iyon sa opisina ni Attorney Santos. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng mga pagdinig sa korte, mga papeles at mga pag-uusap. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ngayon, kami na ang may hawak ng kapangyarihan. Kami na ang may hawak ng katotohanan. At ang katotohanan, gaano man ito subukang pagtakpan, ay palaging lumalabas. Ang kasong sibil ay naging mabilis. Ang mga ebidensyang inilatag ni Kenneth at ni Attorney Santos ay hindi matatawaran. Ang voice recording, ang mga peking pirma, ang mga bank record. Walang nagawa ang mga abogado ni Marco. Ang desisyon ng korte ay pumanig sa amin. Ang bahay sa Quezon City, ang bahay na pinaghirapan ko, ay naibalik sa pangalan ni Isabela. Ang Fortuner ay na-recover mula sa pinagbentahan nito at ang malaking bahagi ng 20 milyong piso ay naibalik din sa account ng aking anak. Si Attorney Santos ay parang isang leon sa loob ng korte, walang awa at walang sinasanto. Ang kasong kriminal naman ay kasalukuyan pang umuusad, ngunit ang piskal mismo ang nagsabi sa amin na napakatibay ng aming kaso. Fraud, forgery, conspiracy, at ang pinakamabigat sa lahat, attempted exploitation, leading to potential harm. Habang hinihintay ang kanilang paglilitis, si Carlos, ang kapatid ni Marco na siyang eksperto sa pamemeke,
ay nakakulong na matapos subukang tumakas papuntang probinsya. Si Brett, ang lalaking nagbanta sa akin, ay kumanta at naging state witness kapalit ng mas mababang sentensya. Inamin niya ang lahat, ang 20,000 piso kada linggo, ang pagbabantay, ang utos na siguraduhing mananatili si Isabela sa kalsada, at ang kwento sa social media. Nagbago ang ihip ng hangin. Sa tulong ng kaibigan kong journalist na si Nathan Cruz, ang buong katotohanan ay lumabas sa isang malaking news outlet. Ang headline, Ama. Inilantad ang masamang plano ang manugang para nanakawin ang buhay at yaman ng sariling anak. Ang kwento, kasama ang mga ebidensya at ang testimonya ni Lauren Reed ay naging viral. Ang publiko na dating kumukutya kay Isabela, ngayon ay puno na ng simpatya para sa kanya at galit para kina Marco at Teresita. Ang kahihiyan na ipinatikim nila sa aking anak ay bumalik sa kanila ng 100 beses pa. Isang hapon, habang nagmamaneho ako, muli akong napadaan sa kanto ng EDSA at Shaw Boulevard. Nagkataon, nagpula ang ilaw sa trapiko at huminto ako sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Oktubre na noon. Ang hangin ay hindi na kasing init ng dati, ngunit ang alaala ng araw na iyon ay mananatiling nakaukit sa aking isipan. At doon, sa gilid ng kalsada, nakita ko sila, si Marco. Nakatayo, may hawak na isang pirasong karton na may nakasulat, walang trabaho, kahit ano po ay makatutulong. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng isang kupas na t-shirt. Ang kanyang katawan ay payat, ang kanyang mukha ay sunog sa araw. At sa tabi niya, nakaupo sa maruming bangketa, ay si Teresita, ang babaeng dati puno ng yabang at alahas. Ngayon ay nakayuko, mukhang pagod at talunan. Ang freeze order ng korte ay kumuha sa lahat ng kanilang yaman habang ang kaso ay umuusad. Ang kanilang mga kaibigan ay tinalikuran sila. Ang kanilang reputasyon ay naging abo. Naisip kong bumaba. Naisip kong kausapin sila. Naisip kong itanong kung masaya ba sila ngayon, ngunit hindi ko ginawa. Ang mga mata ni Marco ay napatingin sa aking direksyon. Nagtama ang aming mga paningin. Nakita ko ang pagkilala sa kanyang mga mata. At pagkatapos, nakita ko ang isang bagay na mas malakas pa. Kahihiyan. Agad siyang umiwas ng tingin. Nagberde ang ilaw. Pinaandar ko ang sasakyan at nagpatuloy sa aking biyahe. Ang hustisya ng Diyos. Minsan, hindi ito naghihintay sa kabilang buhay. Minsan, ipinapatikim niya ito dito mismo sa lupa. Pagkalipas ng 20 minuto, huminto ako sa harap ng apartment na tinutuluyan ni Isabela sa Quezon City. Isang maliit na apartment, hindi kasing laki ng dati niyang bahay, ngunit ito ay malinis, ligtas, at higit sa lahat, ito ay sa kanya. Mayroon na siyang trabaho bilang isang remote data entry specialist. Dahan-dahan, sa sarili niyang paraan, binubuo niyang muli ang kanyang buhay. Kumatok ako sa pinto. Bumukas ito at isang ngiti ang sumalubong sa akin. Isang tunay na ngiti. Hi Dad. At sa likod niya, narinig ko ang maliliit na mga yabag. Tumatakbo palapit sa akin si Sofia. Ang kanyang mga braso ay nakaunat. 13 buwan na siya ngayon at matatag na sa kanyang mga paa. Papa, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng tuwa. Lumuhod ako at sinalubong siya ng isang yakap. Tumawa siya at marahang pinapalo ang aking mga pisngi gamit ang kanyang maliliit na kamay. Binuhat ko siya. Ikinawit niya ang kanyang mga braso sa aking leeg. Ang kanyang tawa ay parang musika sa aking pandinig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod, lahat ng galit, lahat ng takot na naramdaman ko sa mga nakalipas na buwan ay biglang naglaho na parang bula. Ito ang dahilan kung bakit ako lumaban. Hindi para sa paghihiganti, hindi para sa pera, kundi para sa sandaling ito. Para sa halakhak ng isang inosenteng bata. Tumayo si Isabela sa aking tabi, ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha, ngunit ito ay mga luha ng pasasalamat. Salamat po Dad, mahina niyang sabi. Salamat po sa lahat, sa pagtitiwala sa akin, sa paglaban para sa amin. Umiling ako. Hindi mo kailangang magpasalamat anak, kailangan po, giit niya. Pwede niyo naman po akong sumbatan. Pwede niyong sabihin na,
Sinabi ko na sa iyo, pwede niyo pong pinaramdam sa akin kung gaano ako nagkamali, pero hindi niyo po ginawa. Ipinaglaban niyo lang po ako na para bang mahalaga pa rin ako. Tiningnan ko siya. Ang aking puso ay puno ng pagmamahal. Anak, palagi kang mahalaga, sabi ko. At palagi kang magiging mahalaga. Biglang kumawala sa aking yakap si Sofia. Itinuturo ang isang stuffed toy na teddy bear sa sofa. Ibinaba ko siya. Tumatakbo siyang lumapit doon. Kinuha ito. At iwinagayway na parabang isang tropeo. Pinanood siya ni Isabela. Isang ngiti ng pagmamalaki ang nasa kanyang mga labi. Hindi na po ako babalik sa bahay na iyon, Dad, sabi niya. Kahit na sa akin na ulit iyon, ibinebenta ko na po. Magsisimula po ako ulit, mula sa simula. Magandang desisyon iyan, sagot ko. Hindi mo kailangan ng malaking bahay. Dahil ang lahat ng kailangan mo ay narito na. Ang kanyang mga mata ay kumislap. Opo, Dad. Narito na nga po. Dinala ni Sofia ang teddy bear sa akin. Iniaabot ito na may kasamang isang ngiti kung saan makikita ang ilang bungi pa niyang ngipin. Kinuha ko ito at pinagsayaw-sayaw. Pumalakpak siya sa tuwa. Ang sandaling ito. Dito mismo. Hindi ang mga bahay. Hindi ang mga sasakyan. Hindi ang pera. Kundi ito. Ang pamilya. Habang pauwi na ako ng gabing iyon, nagmuni-muni ako. Naisip ko kung gaano ako muntik nang mawalan. Kung hindi ako napadaan sa kantong iyon, kung hindi ako huminto sa ilaw trapiko na iyon, maaaring si Isabela at si Sofia ay naglaho na lang, naging isa sa mga hindi mabilang na kuwento ng mga taong inaapi at walang kalaban-laban. Naniniwala ako na inilagay ako ng Diyos sa kantong iyon dahil sa isang dahilan. Buong puso kong pinaniniwalaan iyon. Sa aking mga dasal, pinasasalamatan ko ang Diyos para sa pulang ilaw na iyon, para sa talino ni Attorney Santos, para sa sipag ni Kenneth, at pinasasalamatan ko ang Diyos na lalaki si Sofia na alam niyang mayroong isang taong handang isugal ang lahat para sa kanya. Ang mga kuwentong tulad nito, ang mga kuwento ng isang lolo ay hindi lang tungkol sa mga matatandang nagkukuwento ng kanilang nakaraan. Ito ay tungkol sa mga laban na ating pinipiling harapin kapag ang lahat ay sumusuko na. Ito ay tungkol sa pagtayo sa pagitan ng kasamaan at ng mga taong ating minamahal kahit tayo ay pagod na, kahit tayo ay natatakot. Kung ikaw na nakikinig nito ay may kakilala isang anak, isang kapatid, isang kaibigan na sa tingin mo ay nasa panganib, huwag kang mag-atubili. Huwag mong isipin na sila na mismo ang hihingi ng tulong dahil minsan ang mga taong pinakakailangan ng tulong ang siyang pinaknahihiyang magsumbong. Ang tunay na kuwentong ito ay nagturo sa akin na ang pamilya ay hindi tungkol sa pagiging tama. Ito ay tungkol sa pagiging laging nandyan. At kung bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataong iligtas ang isang tao, kunin mo ito, anuman ang mangyari. Kayo po, naranasan na ba ninyong ipaglaban ang isang taong mahalaga sa inyo? Ibahagi po ninyo ang inyong kuwento sa comment section sa ibaba. At kung ang kuwento ng lolong ito ay nakaantig sa inyong puso, paki-subscribe po sa aming channel at i-share ito sa isang taong maaaring kailangang marinig ito. Ang inyong suporta ay nakakatulong sa amin na magbahagi pa ng mas maraming tunay na kuwento na tulad nito. Pagpalain po kayo ng Diyos.